Sa haba ng aking lalakbayin, alam kong may isang taong sa akin ininiwala pa rin. Marami mong pagsubok ang dumating. Sana mapalad akong mapili na kasama mo rin. Ako nga pala si Melissa. Marami akong pangarap na gustong gawin. Ngunit paano ko iiwan ang nakagisnan kong gawain? Habang nag-aayos ako ng aking muka, niisip ko ang lahat ng pangarap na ipinagkatiwala sa akin ng aking mahal na inay. Anak, mag-aral ka ng mabuti dahil tutulungan natin ng iyong kaibigan na habang buhay ay kailangan ka pa rin. Linya pa nito habang inihahanda ang aking gamit papasok ng paaralan. 1 buwan na lang at ako ay makakapagtapos na. Halos hindi ako makatulog sa kaba habang gumagawa ako ng mga salita na ibabahagi sa aking mga kamag-aral. Summa cum laude, Hais. Yan ang aking nakuhang karangalan at ako ang napili sa isa sa mga nais magbahagi ng magandang salita upang magkaroon ng inspirasyon ng aking mga kamag-aral. Nagpursige ako para matupad ang pangarap namin ni inay, ang maging isang doktor upang may maggamot kay Luisa. Habang pauwi ako sa aming tahanan, naiisip ko na ang magandang pasalubong sa akin ni Luisa, ang magandang ngiti, dahil kami ay makakapag-usap na. Habang naglalakad ako sa isang madilim na iskinita, ay nakakita ako ng pusang itim na tumatakbo ng mabilis. Sabi nila masama raw itong pangitain. Nakaranas ka na ba ng ganun pangyayari? Ito nga pala ang aking nilalakaran papunta sa sakayan pauwi ng aming bahay. Napakagandang pagmasdan. Sana ganito na lang lagi ang aking nakikita sa araw-araw dahil parang paraiso kung titignan. Habang nakasakay ako sa pampasaherong sasakyan ay hindi ako mapakali. Nagdilim ang aking paningin at kusa itong lumabo. Habang patagal ng patagal, miski ang paglakad ko ay hindi ko na masubaybayan. Hanggang sa mahal kong kaibigang Luisa, alam kong masaya ka dahil matutupad mo na ang iyong pangarap. Pasensya na kung mas napaaga ako sa ating dalawa. Gayunpaman ay alagaan mo si mama dahil sa mahal niya tayo kaysa sa sarili niya. Muli, paalam at kami naman ang iyong magulang ang magkikita.